rin kayo ng sayaw. Napaka-competitive talaga ng mag-ama ko. Mana lang sa'yo, mami. Sige, sige. Paano ba yan, ha? Paano ba yan? Ganito lang yan, no? Talon-talon lang. Sumayaw-sayaw na rin, ha? Uy, ano bang kaguluhan yan, ha? Panalo! Winner talaga kayo. Ang daming pinamili ni Tita Ami. Oo. Handang-handa na para sa party mo. Tuloy na talaga. Dami niyong handa, Daddy. Luluto niyo lahat yan? Ay, nako, hindi, Duday. VIP ang daddy mo sa birthday celebration niya. Totoo yun. At hindi magpapagod yung daddy mo dahil siya ang bibida mamaya sa karaoke party niya. Kaya ikaw, ha? Pahinga ka lang, relax, at ang boses, huwag gasgasin, ha? Lakas ko talaga sa inyo. Of course! Paborito yata kita. Teka muna. Pagluluto muna kami. Just... Si Julia sumasayaw. Tapos tinawag ko siya, si Julia sumasayaw. Hanggang sa sumayaw na rin siya. Sumayaw sila mag-ama. May video kami, opo, na sumayaw sila. 1, 2, 3, go! Sa bispiras ng kaarawan ni James, walang kasing saya ang kanyang asawa at anak. Isang halos perpektong pamilya na punong-puno ng pagmamahal sa bawat isa. Ang hindi nila bati, isang napakalungkot palang pagsubok ang kanilang haharapin sa birthday mismo ni James. Madaling araw. 2:30 in the morning. Sumakto ng 18 ng December. Okay. Yun yung narinig ko, ang lakas ng hilik. Oo. Sobra po lakas ng hilik na nakatalikod siya sa akin. Oo. Diba po sabi, pagka umihilik yung tao na naka-straight ng higa, patatagilidin. Oo, para tumigil. Oo, umayos. Siya, nakatalikod siya sa akin, nakatagilid siya, na ang lakas-lakas pa ng hilik niya. Kaya ba yung unang, first time na nadinig mo siya ng gano'n? Opo. Nagising, umilik ka. Umilik ka na naman eh. Gumising ka nga. Umayos ka. Gumising ka. Huwag mo akong tinatakot. Kahit anong yugyug ko, kahit anong gising ko, parang ano lang ako, nakalma pa ako nga kasi, ay tulog lang, tumahiming tulog lang. Pero yung sobrang tagal na parang umabot ako ng 15 minutes, nakakagising sa kanya. Ano ba? Gumising ka! Duday! Gising! Duday! Ano ba? Tulong! Doon lang naman po sa compound namin, katapatan kong bahay, mga pinsan po niya, yung mga katabi ko pinsan niya. May gising pa siyang pinsan na pinatawag ko lahat ng nasa bahay para gisingin siya. Tulungan niyo ako! Tita Amici! Tulungan niyo ako! Ano nangyari? Tulungan niyo ako! Si James ayaw magising. Hindi ko alam gagawin. Teka muna, ano yan? Ano yun? Ano ka mo? Nangyari, ha? Si James po ayaw magising. Hindi ko na alam gagawin. Ay, halika na! Dali na! Naku! Dalian niyo na! Magpakailanman hindi
Sa sasakyan, nag-CPR kami. Kasama Kasi you are a nursing Opo. graduate, right? Kasama nung pinsan niya rin na nurse din po, Nurse din, nag-CPR oo. kami. Yung ospital na gusto kong pupuntahan, sa kanya malayo, kaya sabi ng pinsan niya, hindi, dyan lang tayo muna sa malapit. Oo. Basta ma-revive, hindi naman namin inisip na revive, magising na siya, maanuhan lang siya ng dapat gawin na ba't hindi siya nagising. Ay, nagpunta kami. Sabi ng doktor, dead on arrival. Mrs., sorry po. Wala na pong pulso ang asawa niyo. Ano wala na pulso? Eh, natutulog lang yung asawa ko. Hindi totoo yan. Yung buhay ang asawa ko, nandito siya, nandito lang siya. Hindi totoo yun, gumising ka, Mrs., Sabi ko, Dok, hindi, bata yan. Sabi ko, bata pa yan, Ilang nurse taon yan, siya noon? 26 years old. Ang bata pa ng asawa ko para mamatay. 26-year-old na ho siya. Sa katunayan, yung birthday na ngayon eh. Hindi. Malakas ang asawa ko. Hindi yun basta-basta susuko, Dok. Kaya kung sinasabi niyong ginawa niyo na yung lahat, gawin niyo uli lahat, Dok. Dok, parang awa niyo na. Hindi, maayos ko siyang nakita yung circulation, kaya hindi po ako naniniwala na dead on arrival na ditanin namin. Hanggang sa nasa paanan lang ako, wala ko iba na sabi ko na in Jesus name lang eh. Parang naisip ko na si Lord na bahala na magising ko siya eh. Samantala, wala namang kamalay-malay si Duday sa malubhang kalagayan ng kanyang pinakamamahal na daddy. Mami, Daddy? Ate Chi, nasan po Mami at Daddy? Nasan po Mami at Daddy? Nasan po? Duday, matulog ka muna. May inasikaso lang sila ngayon. Sige na. May nangyari po ba? Ate Chi, puntahan po natin sila. Kasi, Duday, dinala ng mami mo ang daddy mo sa doktor. May karamdaman siya ngayon. Pero huwag ka mag-alala, di ba? Kilala mo naman ng daddy mo. Malakas siya at matapang. Kaya sigurado ako gagaling din siya kagad, ha? Punta po tayo, Ate Chi. Punta po tayo kay Mami at Daddy. Duday, bawal ang bata doon. Maghintay na lang tayo. Okay? Nandun naman ang mami mo nagbabantay para kay Papa. Hintayin na lang natin. Okay? At tulad ng tinuturo sa'yo, let's pray na lang para gumaling kagad si Daddy. Okay? Sige po, magpipray po ako para kay Daddy. Na sana bumalik na agad siya. Jesus, pablikin niyo na po si Daddy. Sige na po. Meron ba siya nakain? O kaya nagkasagutan kayo? O nag-away kayo? Anong dahilan at nagkaganyan siya? Nagpa-home-service massage lang po kami sa bahay. Tapos, kumain kami ng longganisa. Sa tulog na. Ang ano pa namin, maghahanda tayo kinabukasan. Kasi yung may trabaho, may maayos po siyang trabaho. Maganda naman po yung kinikita niya. Kaya parang gusto ko lang i-get together ng mga kaibigan niya. Sabi ko, dun sa bakuran, magpapaalam tayo, maghahanda tayo, ganyan. Birthday niya pa. Alam mo ba ito ng nanay at tatay niya? Sinusubukan ko pong tawagan pero hindi po sila nasagot. Pakatulog pa po kasi. Tatawagan ko na lang po mamaya. Hindi, ako na bahalang tumawag sa kanila, ha? Salamat po. Sa ngayon, pasa Diyos na lamang natin yung kung nangyari sa kanya na sana maagising pa siya, ha? Magdasal tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Parang awa niyo na naman ako. Please, Lord Jesus, gisingin niyo na po ang asawa ko. Awa niyo na. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Naway pagalingin na po ninyo sa dito, eh. In Jesus' Mrs. name. In Jesus' name. Yes, Doc. Wait lang. I'm sorry, Mrs. Comatose ang asawa niyo. Ano? Hindi.